Magandang araw mga idol, ako si Clarice Gala na mula sa Quezon City, samahan niyo akong magpunta ng Baguio. Alas 8 ng umaga mga idol, nandito na ako sa May Angeles, Pampanga. Last time nung nagpunta kami dito, ano na alauna na kami nandito. Ngayon, alas 8 pa lang ng umaga. Dito na ako ngayon sa Tarlac. Yahoo! Ayun o, Bamban Tarlac. I'm here. Mag-aalas 9 ng umaga mga idol, nakarating na ako sa tulay ng Bamban Tarlac. At bago ako tumuloy sa rota ko ay nag-picture taking muna ako. Papunta na ako ngayon mga idol sa susunod na arko na titigilan ko. Ito ay ang Paniki Tarlac. Mula dito sa Bamban Bridge ay 45 kilometers hanggang Paniki. Dito ako banda sa Papas Tarlac. Ngayon po, naiinip na ako eh. Parang patag. Hindi na mapatag mula Quezon City. Saktong alas 11 ng umaga mga idol, narating ko na ang arko ng Paniki Tarlac. At dito ay nag-umpisa na akong magtingin-tingin kung saan ako pwedeng kumain. Yan, walking na lang. Dito na ako sa Chowking ng Paniki Tarlac kumain ng lunch at nagpalipas muna ako ng isang oras bago pumadyak ulit. So eksaktong alauna saka na lang ulit ako nag-ride out. Sobrang init. Ay, init. Mula Paniki Tarlac, nakarating ako ng Pangasinan alas 2 ng hapon. At pagdating ng Rosales, Pangasinan, dun mismo sa may SM, nagtingin-tingin ako ng pwede kong tuluyan magdamag. Ang plano ko talaga mga idol, pagdating ng alas 2 kahit nasang lugar ako, dun ako titigil. Nandito na ako ngayon mga idol sa Arco ng La Union at eto na ang day 2 ng ride ko. Mga 5:15 ng umaga nakarating na ako dito at habang nakatambay ako para mag-picture taking, sakto may dumaan na isang grupo ng mga siklista na papuntang Ilocos. Saan kayo ulit? Saan? Sa Ilocos, no? Asingan. Ay, Asingan. Ilocos. Ilocos. Ng Ilocos. Kaunting kwentuhan at nag-picture taking din kami sa Arco. Shoutout po sa inyo mga idol! Nauna na yung mga siklistang papuntang Ilocos at ako naman ay tutuloy na sa rota ko. Mula sa Arco ng La Union mga idol, papuntang Benguet Arc ay merong 3.7 kilometers na lang. Bali meron akong nakitang nagsasangang daan, pumasok ako sa kanan. Ito ay sobrang excited ko na at sobrang saya ko na dahil konting-konti na lang malapit ko nang marating ang Baguio. Yan mga idol at natatanaw ko na nga ang Benguet Arc at dito ay sobrang saya ko na. Naisip ko konting-kunti na lang alas 6 pa lang ng umaga so makakarating ako ng maaga sa Lion's Head. Syempre dahil nakarating na ako dito hindi ko palalagpasin yung pagkakataon na makapag-picture taking ako dahil minsan lang yung mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos ko sa Benguet Arc ay tumuloy na ako sa rota ko so dito ay iniisip ko dito na talaga mag-uumpisa yung totoong ride ko. Yung day 1 ko kasi ay puro patag, so dito na mag-uumpisa yung puro ahon. Mula Benguet Arc to Lion's Head ay merong 25 kilometers. Actually, wala talaga akong idea kung puro ahon ba talaga to na matatarik or ahon lusong. Basta ang alam ko, pag sinabing Baguio, puro ahon, so yun na yung nakatatak sa utak ko. Wala rin akong pinanood na vlog. Medyo kampante naman ako kasi nakapag-Baguio na rin ako dati. Ang dinaanan namin nun ay sa Marcos Highway. So eto, na-expect ko na mas mahirap to dahil mas maiksi ang daan. Sa umpisa mga idol ay hindi naman ako masyadong nahirapan dahil ang mga ahon dito ay hindi pa gaanong matarik at puro banayad pa lang ang nadadaanan ko. Pero yung view dito, sobrang ganda dahil may dalawang nakapagitan na bundok sa pinagpapadyakan mo. Habang tumatagal mga idol, may mga area na ako na nahihirapan na akong padyakan dahil pakunat na siya ng pakunat. Plus dumagdag pa yung bigat na mga nakakarga sa bike ko. Kung napansin nyo sa mga previous vlogs ko, wala na akong masyadong long ride. Bali, ang ginawa ko dito ay nag-bike to work ako nung week na yon araw-araw. Tapos pag uwi ko, nag-workout ako. Yung pinaka paghahanda ko na lang talaga dito ay yung nag-Timberland ako. Bukod dun, wala na talaga akong ibang ride. Pero lahat ng hirap mo dito, lahat ng pagod, yung init ng araw, sobrang worth it. Kasi napaka-satisfying ng pakiramdam na pumapadyak ka tapos nakikita mo yung paligid mo, sobrang ganda.
Gusto ko nga sanang mag-video, tumigil, mag-picture sa area na to kaso hindi naman pwede kasi may mga sasakyan na dumadaan tapos mabibilis ang takbo nila. Pero mas maganda talagang dumaan sa Cannon Road kumpara sa Marcos Highway dahil nung nasa Marcos Highway ako talagang para kang nakikipagpatintero sa mga bus, sa mga truck. Dito, ang mga dumadaan dito ay mga private cars lang. Medyo mas makunat na. Kunat na ako dito mga idol pero hindi naman ako nape-pressure dahil pwede naman akong tumigil kung kailan ko gustong tumigil. Wala din naman akong iniintindi na may maiinip or may mag-aantay sa akin. So kung ano lang yung kaya ko, yun lang yung gagawin ko. No pressure, basta enjoy ko lang yung nature, enjoy ko lang yung journey bago ako makarating sa destination. Hindi na lang. Ito na lang sa area na to. Dito sa area na to mga idol ay gustong gusto ko na talagang tumukod. Pilit ko na nga tinatanaw kung saan ba matatapos tong ahon na to para makapagpahinga naman ako kahit konti. Pero dahil nga wala pang tindahan na pwedeng tigilan or mga upuan na pwedeng pagpahingahan at nasa kali ako na maraming dumadaang sasakyan kaya hindi ko talaga siya magawa. Pinilit ko na lang talagang tumayo para mas gumaan na lang ang pakiramdam ko sa pagpadyak ko. Ramdam ko na dito na alam mo yung nalalaspag ka na pero pinipilit mo na lang yung sarili mo kasi malapit na. So lagi na ako nag-check dito ng kilometers kung ilan na lang. Tapos nakikita ko yung naahon ko palang 3 kilometers pa lang. Bakit parang sobrang haba na tapos 3 kilometers pa lang pala. Ayan, at nakita ko na ang liwanag. Alam kong kinukuha na ako ng liwanag. Charot, nakita ko na yung liwanag. Tapos nakita ko na yung na patag na. Ayan, sobrang saya ko na dyan dahil nagawa ko yung ahon na yon nang hindi ako tubukod. Change outfit pala ako. Naka-weapon dry kit ako pagdating ko dun sa Lion's Head. Malapit na ako eh. 6 kilometers. Bago ako nakarating sa Lion's Head, nag-change outfit muna ako. Syempre, ginamit ko yung uniform namin ng weapon bike. So, every time may long ride ako, talagang ginagamit ko talaga yung jersey ko na weapon. Yan, at gagamitin ko na rin tong chance na to para magpasalamat sa weapon bike sa laging pagsuporta sa akin. Nakita ko na yung tunnel mga idol, so eto na yung palatandaan ko na sobrang lapit ko na. Malapit na ako pag may ganito na. Kasi ganito din sa Marcos Highway. Pagkalampas ko dun sa tunnel mga idol, so hindi na ako nag-check ng distance kung gaano pa kalayo papuntang Lion's Head. Sa sobrang tuwa ko, syempre kinargahan ko na kasi akala ko, eto na yun sobrang lapit na. Kahit ahon, hindi ko na iniintindi kasi ang iniisip ko, pwede ko nang ubusin yung lakas ko kasi konti na lang din naman Yung pala medyo malayo-layo pa at habang patagal ng patagal, mas paahon pa pala ng paahon. Ay, di ko na kinaya. Itinigil ko yung ginagawa ko tapos nag-chill ride na lang ako. Tiisin ko na lang to. At sobrang bagal ko. Para matapos na. Kasi pag tigil ng tigil, mas matagal. Yung ititigil ko, nakadya ko na lang kahit sobrang bagal ko. Mas matarik pa yan Kaya muna. Ginusto ko to, diba? Sobrang bigat kasi talaga ng bag ko. Tarik din pala yung pinanggagalingan ko. Kaya pala. Dito talaga ay hindi na ako nag-hope na malapit na ako sa Lion's Head. Basta sa isip ko nung bahala na, aahon na lang ako ng aahon. Kung saan man ako makarating hanggang makita ko na lang tong Lion's Head na to. Habang tumatagal kasi lalo na siyang patarik na siya ng patarik. Kaya lalo na ako nahihirapan. Dito talaga ay laspag na ako. Parang feeling ko hindi ko na nga kayang pumadyak. Tapos pinipilit ko na lang talaga yung sarili ko. Pag nasa ganitong sitwasyon na kasi ako na sobrang hirap na, parang
ayaw kong tumigil eh. Mas lalong ayaw kong tumigil. Kahit mahirapan ako, mas gusto ko na lang magtuloy. Kahit ang bagal ko, basta tuloy-tuloy lang akong pumapadyak. Kahit konting lakas pakiramdam ko, walang-wala na ako dito. Ang natitira na lang talaga dito sa akin, yung tiis na lang eh. At yung goal ko na makarating ako ng Baguio na nagbabike lang. Ayoko na mag-hope na malapit na. Ayun na pala. Lion's Head na pala. Picture lang ako. Pwede pong magpa-picture. Di kita pa ito. Thank you po. Pagkadating ko, nagpa-picture agad ako habang hindi pa maraming tao. Tapos nagtingin-tingin na ako sa mga paninda na nasa gilid. Larisang Gala. Ang kagaling. Ordinate lang, balikan lang ako. Kayo po? Ako, galing ako ng Quezon City eh. Shoutout nga pala kay AA Bike Repair na nakasama ko sa Lion's Head. Pagkatapos ko sa Lion's Head, nandito na ako mga idol sa Good Taste. Dito na muna ako kakain ng lunch ko habang inaantay ko pa yung check-in ko dahil ang check-in ko ay 2:00 pa ng hapon. Tapos na akong kumain mga idol at papunta na ako ngayon sa tutuluyan ko. Nandito na ako ngayon mga idol sa Sofia Suites. Susulitin ko na ang pagpadyak ko papunta dito. Bali mag-stay ako dito ng 3 days and 2 nights. Meron na din akong narentahang motor para habang nandito ako, yun yung gagamitin ko para mag-ikot-ikot ako at mamasyal at para mapuntahan ko yung mga napanood ko sa TikTok at saka sa FB na mga viral na pagkain. Yan, everything is planned mga idol. So alam ko na kung saan ako pupunta at alam ko na kung ilang kilometers ang mga lugar na pupuntahan ko. Pero sa ngayon ay magpapahinga na muna ako. Hanggang dito na lang mga idol. Sa susunod na video na lang ulit. Bye! Tayin ko na muna. Bye!